Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Supplies for conduct various drills. Binabasa ko lang po kung paano siya nakasulat. In the amount of 548,500 pesos. Ano po yung mga various drills na ito? Kailan po siya ginawa? Wala po kami mahanap na any proper documentation na nangyari po yung mga sinasabing drills na ito, ba't siya abot sa 519,000 pesos. Bibigyan pa ng pagkakataon para magpaliwanag ang lahat, pero ito lang po yung ilan sa mga nakita natin. Ilan lang po ito kasi abutin tayo ng gabi dito kung isa-isahin po natin sa totoo. Pangalawang disbursement voucher, payment for the purchase of PLS and first aid, amount of 589,485 pesos. Pero yung total amount na nakalagay dito, 566,423 pesos and 30 centavos. Ganun din po. Wala tayong makitang ebidensya na naganap talaga, nangyari talaga itong project na ito. Meron pa akong nakita street signages na proyekto. E papunta dito, naghahanap ako ng maayos na street signages. Pero ito, isa sa matindi, isa sa pinakamabigat. Payment for the purchase of wheelchairs in the amount of 249,800 pesos. Tapos yung lumabas na pera, 235,736 pesos and 43 centavos. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Mayroon po ba dito kahit isang barangay staff o kagawad na magsasabi na may dumating na wheelchair, kahit ilang piraso, na galing sa pondo ng barangay, hindi yung donated ng konsyal, ha? Na barangay funds, galing, binili ng barangay, meron po ba? Kasi may lumabas na pera. Persons with disabilities ang ninakawan. Tapos mapapalitaan mo, hanggang Meralco bill, hanggang Manila water bill, hanggang renta ng bahay, kinukuha sa pondo ng barangay. Saan tayo pupulutin ito? Tapos lahat iaasa sa lokal na pamahalaan, city government. Mga kaibigan, ito po ang nangyayari sa atin. Kaya, pasensya na po. Ako na po ang hihingi ng pasensya sa inyo. Habang inaantay natin na tubuhan ng konsensya ang ilan dyan, na sila dapat ang humingi ng dispensa sa inyo, at sila dapat ang managot, at dapat sabihin nila sa tao na tatanggapin nila ang pananagutan. Yan na lang ang pwedeng maging saving grace nila. Ano pa ba? Kasi nagawa na, tapos na. Ngayon, huwag mo tanungin yung City Council tungkol dito dahil yung administrative aspect ay dadaan sa kanila. Hindi naman nila dapat pag-usapan ko. Kami, tumutulong sa case nila. Kaya pwede ko pong i-discuss kung ano yung mga nakikita natin. Hindi po para sa kung ano, pero muli po, para alam nyo kung ano yung totoong nangyayari. Ang bigat sa puso. Lungkot na lungkot ako. Anong gagawin ko? Kayo na po mag-usga kung tama o mali. Hayaan ba natin? Pwede ko bang hayaan? Marami pa po ito. So ayoko na po kunin ng mahabang oras ninyo. Dadaan natin sa tamang proseso. Ayaw din naman natin ng trial by publicity. Kaso kailangan po kayo bigyan ng sapat na impormasyon. Well mga kapupong, dito muna tayo sa balitang Dirty Finger. Ito ang detalyeng agad na umagaw ng atensyon matapos ihayag ni Interior Secretary Remulla ang naging komprontasyon nila ng isa sa mga anak ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng pagpapatupad ng court order laban sa mambabatas. Ayon kay Remulla mga kapupong, emosyonal ang naging sitwasyon ng isagawa ng mga autoridad ang kautusan ng korte. Sinabi niya na isa sa mga anak na babae ng senador ang nagpakita umano ng dirty finger at nagpahayag ng masasakit na salita habang nagpapatuloy ang operasyon. Sa kabila nito,
sinabi ng kalihim na hindi niya personal na dinamdam ang pangyayari. Para sa kanya, nauunawaan niya ang mabigat na emosyon na nararanasan ng pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung isang mahal sa buhay ang nahaharap sa seryosong usaping legal. Mabilis mga kapopong na naging sentro ng usapan ng insidente. Sa social media at iba't ibang news platform, marami ang nagbigay ng reaksyon sa naging pahayag ni Remulla, dahilan upang mas mapansin ang emosyonal na bahagi ng pangyayari bukod sa mismong kaso. Sa mga oras na isinasagawa ang court order, personal na pinangunahan ni Remulla ang operasyon kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Layunin umano nitong matiyak na magiging maayos at maingat ang buong proseso dahil sa mataas na profile ng mga personalidad na sangkot. May mga naging talakayan din mga kapupong sa loob ng Senado tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng kautusan. Gayunman, nanindigan ang mga autoridad na legal at naaayon sa umiiral na mga patakaran ang kanilang isinagawang proseso. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, walang sino man ang bibigyan ng espesyal na konsiderasyon. Iginiit ng mga opisyal na pare-pareho ang pagtrato sa lahat, anuman ang posisyon, pangalan o impluensya sa gobyerno. Nakita rin si Estrada mga kapupong na humarap sa media matapos ang operasyon. Sinabi ng senador na handa niyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang proseso. Nanatili rin siyang kalmado sa harap ng mga mamamahayag sa kabila ng tensyon na bumabalot sa buong pangyayari. Actually, nagpatuloy ang mga kinakailangang dokumentasyon kabilang ang pagkuha ng impormasyon, medical assessment, at iba pang standard procedures na karaniwang bahagi ng ganitong proseso. Kasama rin sa mga isinailalim sa kautusan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong kasalukuyang sinusuri ng mga investigador. Kinumpirma ng mga autoridad na lahat ng mga pangalan na nakasaad sa court order ay kanilang naasikaso. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na lumalabas ang mga bagong detalye, patuloy ding lumalaki ang interes ng publiko. Maraming mamamayan ang tumutok sa bawat update mula sa Senado at sa mga opisyal ng pamahalaan upang malaman ang susunod na mangyayari sa kaso. Ayon sa ilang eksperto sa politika, hindi lamang ang mga alegasyon ang dahilan kung bakit mataas ang interes ng publiko. Malaki rin ang epekto ng mga eksenang nagpakita ng personal na emosyon mula sa mga taong direktang apektado ng sitwasyon. Para sa ilan, mga kapopong, ang Dirty Finger Incident ay naging simbolo ng matinding tensyon at damdaming bumalot sa buong araw. Para naman sa iba, isa itong paalala kung gaano kabigat ang epekto ng mga kontrobersyang pampubliko, hindi lamang sa mga opisyal, kundi maging sa kanilang mga pamilya. Sa panig ng pamahalaan, muling nilinaw ni Remulla na ang kanilang ginawang plano ay simpleng pagpapatupad lamang ng utos ng korte. Aniya, mahalagang maipakita na umiiral ang batas at na lahat ay sasailalim sa parehong proseso. Patuloy namang itinatanggi ni Estrada mga kapupong ang mga paratang laban sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa mga susunod na pagdinig. Ngunit sa kabila ng mga legal na usapin at opisyal na pahayag, ang larawang tumatak sa isip ng marami ay hindi ang mga dokumento, sasakyan ng mga autoridad o mga press briefing. Sa halip, ito ay ang maikling ngunit kontrobersyal na sandali na nauwi sa isang dirty finger gesture. Isang tagpong sumalamin sa emosyon, tensyon at personal na epekto ng isang mataas na profile na kaso na patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa.